Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama na makapangyarihan sa iyong pagsusuko sa salitang Diyos na totoo at maaasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong ang aming maidangal ang tatlong persona na walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na yun, tumapyas si Moises ng 2 bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumaga sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong pinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nanatiling tapat. Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, kung talagang kinalulugan niyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhati ang pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa marangal na mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa.
Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po, Father. Maaga po kayo nagising, no? Tayo po ay nagdiriwang ngayon ng dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos o tinatawag din nating banal na Santatlo. Ang banal na Santatlo ay nagpapakita na ang Diyos ay walang hanggang ugnayan ng pag-ibig, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo na laging nagbibigayan at nagkakaisa sa kabutihan. Mula po sa Ama ay nagmumula ang pag-ibig. Ipinakita ito ng Anak sa pamamagitan ng pag-alay ng buhay at ito ay pinadama at itinanim sa ating mga puso ng banal na Espiritu. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang kanyang pagiging isa sa tatlong persona ay nagtuturo po sa atin na ang tunay na pagmamahal ay laging bukas, nagbabahagi, at hindi kailanman nag-iisa. Sa ating pong ebanghelyong ating narinig kanina ay marahil ang pinakikilala at madalas binabanggit ng mga nakararami. Ngunit kahit pamilyar na po ito sa ating lahat, mahalagang ating din balikan ang malalim na katotohanan na nakapaloob po dito at kung paano nito hinahamon ang ating pamumuhay araw-araw. Ang pinakabuod ng mensaheng ito ay ang pag-ibig o pagmamahal ng Diyos, ang ugnayan ng Ama sa Anak at ng Espiritu Santo. Sinasabi nito sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi karaniwan, hindi rin ito limitado. Ito ay pag-ibig na nakatuon sa sanlibutan, sa bawat nilalang, sa bawat isa po sa atin, pati na rin ang mga taong inakala nating hindi karapat-dapat o malayo sa Diyos. Ipinakikita ng Diyos ang lalim
ng kanyang pagmamahal hindi sa pamamagitan ng mga salita lamang, kundi sa pamamagitan ng pagbibigay ng pinakamahalagang bagay na kanyang tinataglay, ang kanyang kaisa-isang anak. Ibig pong sabihin, kaya ng Diyos Ama na ibigay niya ang lahat para sa atin. Ang tanong, kaya din po ba nating ibigay ang ating lahat sa Diyos Ama, sa ating Panginoon? Ito ang patunay na tayo ay mahalaga sa Kanya at hindi niya nais na tayo ay mapahamak o mawala. Kasunod nito, ipinapakita rin sa atin ang tunay na layunin ng pagpaparito ng Diyos Anak. Hindi siya dumating upang magparusa, magbitiw ng hatol, o magparatang ng mga kasalanan natin. Ang kanyang pagdating ay para sa ating kaligtasan. Na ang Diyos Ama ay puno ng awa at puno ng habag. Ang kanyang hangad ay ilapit tayo sa Kanya, patawarin at ibalik sa tamang daan. Ang hatol o paghihiwalay sa Diyos ay nangyayari lamang kapag tinanggihan po natin ang kanyang pag-ibig, pag tinanggihan natin ang tulong na inihahandog niya sa atin. Ang panganib ay wala sa kawalan ng pagmamahal ng Diyos, kundi sa ating pagtanggi, natanggapin na tayo'y manampalataya sa Kanya. Dito rin po natin makikita ang kahalagahan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi lamang basta pagkakaroon ng kaalaman na mayroong Diyos, kundi pagkakaroon ng buong pusong nagtitiwala sa Kanyang salita at sa Kanyang kapangyarihan. Kaya kung may mga hiling po tayo sa ating Panginoon, sa intersesyon ng ating mahal na patron na si Santo Padre Pio, tayo po ay magtiwala. Ito ay ang pagpapayag na siya ay ang maging sentro ng ating buhay at siya ang magsilbing gabay sa ating mga desisyon at kilos. Ang pananampalatayang ito ang nagbubukas sa atin sa buhay na walang hanggan. Buhay na nagsisimula rito sa lupa, buhay na may kapayapaan, may pag-asa at may pakikipag-ugnayan sa Diyos na magpatuloy, magpakailanman. Mga kapatid, paano po natin isasabuhay ang mga ito? Una, alalahanin po natin na tayo ay minahal ng Diyos ng lubusan. Huwag po sana nating isiping dahil sa ating mga pagkukulang ay nakalimutan na tayo o itinakwil na tayo ng Panginoon. Ang pag-ibig po niya ay nananatili at laging naghihintay sa ating pagbabalik loob. Pangalawa, yamang nakatanggap tayo ng ganitong kadakilang pag-ibig, tungkulin po nating ibahagi rin ito sa iba. Hindi tayo dapat maging mahigpit o mapaghusga sa ating kapwa. Tulad po ng ating Panginoon, ang ating dapat na ipakita ay pag-unawa, pagtulong at pagtanggap sa ating kapwa. Ang ating pakikitungo sa iba ay dapat maging salamin ng kabutihan at habag ng Diyos. At ang pangatlo, pagtibayin po natin ang ating pananampalataya sa mga panahong mahirap, sa mga oras na puno ng pagdududa o kapag tinutukso tayong lumayo, manatili po tayong kumapit sa Diyos. Ang pananampalataya, ang ating daan patungo sa kaligtasan at sa tunay na buhay. Kaya't ating paalalahanan ang ating pong mga sarili na ang lahat ng ito ay patungkol sa pag-ibig ng Diyos na nag-aalok sa atin ng kaligtasan.
Huwag po nating hayaang mawala sa atin ang dakilang kaloob na ito. Sa halip, tanggapin po natin ito na may pasasalamat, isabuhay po natin at ibahagi sa lahat ng ating makakasalamuha. Magsitayo po tayong lahat. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tayong hinirang na sambayanan ng Diyos ay magkaisang dumulog sa ating amang mapagkalinga at ating hingin ang pangangailangan natin sa kanyang mga biyaya. Sa bawat panalangin natin po itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagsusugo ng Panginoong muling nabuhay ay matugunan ng simbahang katolika at mabigkis nawa ang mga mananampalataya sa aral ni Kristo at maging buhay na tanda ng pagkakaisa ng Santissima Trinidad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang utos ng pagmamahala ng Panginoon ay mapairal sa mga bansa sa buong daigdig at magkaisa nawa ang sangkatauhan sa mga gawaing pangkaunlaran at pangkapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagmamahala ng Santissima Trinidad ay matagpuan ng mga kapatid nating may pagdurusa sa katauhan ng mga kapwang nakikibahagi sa buhay ng Diyos at palakasin nawa sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kahisahan ng tatlong persona ay manahan sa lahat ng mga tahanan sa ating sambayanan at pagsikapan nawa natin sa tuwina ay magkaisa tayo sa pananampalataya at gawaing pangkabanalan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang sa mga tahanan sa ating parokya at pamayanan ay sumibol at yumabong ang munting sambayanang Kristiyano na lumalago sa pananampalataya, sumasagisag bilang munting simbahan, nagmamahalan at nagsusunuran bilang iisang pamilya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, pakinggan mo nawa ang pagsamong idinulog ng iyong bayan. Pagpalain mo nawa kami na mga biyayang ang hatid ay pakikisa sa alay mong kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, isang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda, ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayoy nasa dambana. Kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaysa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di naiiba sapagkat Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naing banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-ninisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tayo po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami, Yadia, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ay magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Kung hindi po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama na mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman.
di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po para sa mga patalastas. Una, sa inyo pong pagdalaw dito sa Pambansang Dambana, pakaingatan po ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita dito sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng Pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita po ngayon sa screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, pinagbibigay alam po na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikaapat, inaanyayahan po ang lahat ng nagnanais na maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikalima, ngayon pong araw ng linggo, ika-31 ng Mayo ay ang pagtatapos ng Flores de Mayo. Ang misa ng tapusan ay isasagawa mamayang ika-2 ng hapon na susundan ng Santa Cruzan na lalahukan ng ating mga nasasakupang barangay. Ang lahat po ay inaanyayahang sa huling araw ng alayan bilang parangal sa Reina de Flores de Batangan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ika-7 ng umaga. Maraming salamat po at panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Tayo po ay magsitayo para sa pagpapabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo, imahen, dasalan, healing bundle sa nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at napapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Umayo tayong lahat na mapayapa. Salamat sa Diyos.